Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:09 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Webes nga edisyon kita Mayo 21 tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabyanan, gin-launch na sang Iloilo Police Iloilo City Police Office ining ihutik kay Chip, mga kabyanan, sa Community-Based Crime Prevention Initiative sang ICPO para nga matap na ining mga krimen nga magluntad no diri sa syudad sang Iloilo. Kagati ano man ini pag-comply man sang ICPO sa directive ni PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan. Iti kung nahibaluan sang aton nga mga tagpalamati hindi luyag sang PRO6 nga masulit no ining pag-atake sang termite gang kay may nabiktima sa syudad sa Pavia kag sa Banwa sang Kalinog sa probinsya. Samtang sa iban pagid naton nga balita, mga kabyanan, sige-sige no ang pagpanakop sang Iloilo City o kon Iloilo Police Provincial Office sa mga nagaduso sang illegal nga droga. Kapin o kon 816,000 worth of illegal drugs ang nakumpiska sa Banwa sang Santa Barbara. Samtang sa syudad man no, may nadakpan 1.5 million worth of illegal drugs. Diri naman niya mga kabyanan sa Sinikway Lapos, mauti sunod-sunod ni no ining mga drug operations. 11 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa nasiling na naton mga kabyanan ining campaign sang ICPO no nga ihutik kay Chief kahapon launching ini siya ginbuylugan ini sa mga security agencies kay ang concern gid sini mga kabyanan ining mga establishmento kay kung nadumduman sang aton mga tagpalamati ang termite gang inatake gitong mga dalagkong establishmento sa probinsya. Importante gid nga may close coordination ang ICPO sa mga security agencies. Mga kabinan, antis na ton palayag no ining launching sang ICPO nga program ining ihutik kay Chip. Pinapanawagan ang talupangod no sa mga ginikanan kag himata sang bata nga lalaki nga gintagaan ini sang pangalan nga si Jude Kiven Marfil Romia sang iya nga mga nagsapupo mga kabyanan sadtong July 2014 mga alas 4:15 sang hapon sa Quezon Street City proper Iloilo City. Si Jude Kiven Marfil Romia napatihan nga bag-o lang gid ini siya bunag no kag salig sang iya nanay sa nagpakilala nga si Melanie Suelo Marfil
sa mag-asawa nga si Rene Malwenda Romia kag Melissa Palmares Romia. Sa karon ang bata 10 years old na. Kung sino man nakakilala kay Melanie Suelo Marfil, kung sa iya mga himata no sang bata ngani pwede gid kamo mag-coordinate kag magbisita sa City Social Welfare Development Office. Pwede man kamo katawag sa telepono 033-335-0689 kapang taon si Rodel Sumadik, Social Welfare Officer 2 sa City Social Welfare Development Office, Iloilo City, MH Del Pilar Street, Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City. 14 minutos makaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. So ipabati naton sa inyo no ining pila ka mga concerns ang aton nga mga stakeholders kag ti paano ini marespondihan sang aton kapulisan paagi sa sining launching sang ihutik kay Chief. House in Savannah. Now, the problem is, maybe the problem is not the security agency, the security, because the Savannah only required to hire 2 guards, one in the daytime and one in the nighttime. One security roving. Pero ang security, naglog pa. Wala na siya magsunod sa balay sa akong mga hinapros. Kaya wala na siya kamalo kung may tao balay sa sulod. So maybe I cannot remember the agency, but I talked already to the Savannah office. And they're returning the security agency. I forgot the name of that agency. Now, the problem is in Savannah, the police station is very far. And yet we keep on calling the I think nobody answered. Savannah maybe pamilya. Savannah ma'am, I think natuwa siya sa dua. May parts in Bataan, may parts sa San Miguel yata. Doon natuwa siya. Tutuan kang pamilya. Diin sila matawa sa pamilya or ito yung ano? Pero sir, ang security is muna, nagreklamo sila kay one in the daytime, one in the nighttime. So ang security, namangkot dito, ako dito nagtato, kay there are how many hectares that they are covering the patrol. But they cannot hook up. So maybe we have to call the Savannah and together with the security agency. Because hindi the security agency is interested to go to the client, kaya pinangan mo kami sa client. Pero kung ang client, hindi interesado mo sa security, ano kami si Mahimo, kung mag-hire lang sila dito ha. Because 3 hectares, you can make a roving with the 3 hectares area, sir. Yes, ma'am, thank you. So ano po yung concern natin doon? Yung kakulangan ng security guard Yes, sir. ng Habana Subdivision. Savannah. So ang Savannah Subdivision with land area of Maybe 3 hectares. 3 hectares, that's According to too the- big. No? Yeah. Then they have only It's very hard. 2 security guards. Yeah. So wala pang ano yan, wala pang perimeter fence. Wala. Open. So, with our capacity, so siguro out sa atin sa Iloilo. But we have here, yung chief natin ng Intel is also at the same time is the ARSOG, no, regional office. Considering that it is already in the province ng Iloilo, yung Uton at saka Paglia. No? So I will brought out that sa conference to para ma-open natin sa hipi ng Uton at saka or maybe the provincial director para masabihan din yung Savannah. No? So, sir, excuse me. So, the Savannah subdivision
is under Coton. Hati siya Coton at saka Pamilya. So they will call the Latin It's either of them ang pwedeng tawagan yan. Hindi pwedeng sabihin na nila na hindi sa akin yan. Kahit sa ang police station, pwede tayong tumawag. Kahit sa atin lang kung tatawag sila, ida-direct natin, tawagan din natin yung ibang station na kung kanino naka-concern siya. Okay. Thank you very much. So, Isa pa lang ini ka pamangkot no sa mga sa aton nga stakeholder. Kiti ang concern niya tama kalapad sang subdivision pero duwa lang ang naga-duty, isa sa aga, isa sa gabi. Ti pila ka hektarya ining savana. So amo na no, we hope nga maka adjust ang tagdumalahan sini para nga ti madugang-dugangan abi or anong pwede mahimo kay hindi lang ini isa ka beses, makapilaman ka beses nga nabiktima ining mga subdivision nga ni. So siguro nakita guro sa mga kriminal nga ni ngati do haloghaw, do huyang ang pagbantay. Iti bisan hambalon mo pa nga sa shift niya nga 12 oras nakatutok siya, nakabantay siya. Pero ti natsimpuhan ka lang ro basig na timingan ka lang da sang kriminal, di ba? Na timingan ka lang ay muni oras diri na siya. So hulat-hulaton ta lang nga makabalik siya sa post niya. Di ba? Amo nang pila sa mga nakita naton. So ari no ipadayon naton ang pagpahayag no pila ka mga pamangkot sa ginpatigayong open forum sa launching sang Ihutik kay Chief. Mayroon incident happen na hindi kuwan sa jurisdiction at iba nila, pwede ba natin magamit nila yung as a security? in their presence, sir, merong nangyayaring krimen? Yes, sir. Yes, sir. O, out of the jurisdiction, sir. Labas sila sa... Yung for example, out sa inuwan. wala na sa Iwan. sa area kung saan siya nakaya. Correct, Yung sir. specific. Pero makita niya. Kung bawal 15 meters away or With that situation, sir, pwede naman siya makatawag. No, itong walang sa pulis siguro. Yes, sir. Mas maganda na tatawag siya immediately. With these numbers or this project that we have launched, yan ang pinakamagandang example. Na in his presence, nakita niya na mayroong krimen ongoing, especially on progress, so he can call anytime. As much as possible, tatawag agad siya. So, kailangan sir, all security posts need contact to nearest police station. Yan ang unang ibigay niyo sa mga gwardiya niyo. Yes, sir. Yung pinakaunang guidance niyo sa mga security guards na i-deploy niyo is the number of the police station, the fire station, the CDRRMO, the PDRMO. Those numbers are very crucial. Kasi kapag mayroong doon, siya ang tatawag. No? Dapat nakalagay yun, malaki doon sa post nila. Nandun yung lahat ng mga numbers, emergency numbers, kung ano yung dapat tawagan nila. Okay? Then, maybe we have also to teach our security guards basic information gathering. No? Para pag halimbawa, pag tumawag sila sa station, nandun na kagad yung 5H. No? Na hindi na magkaroon sino, kailan. So nandun na, ibibigay na kagad niya yung information. Halimbawa, for ongoing robbery. Merong ongoing robbery dito, yung suspect, dalawa, may baril. Ganito. Yung mga basic information para yung lalo pa yung specific location. No? So, mapapractice. Maybe, one of your activity sa mga security agency is yung mga simulation exercises. No? Kasi, katulad ng sa PNP, di ba? Ang sa PNP, meron kaming ginagawa na mga simulation exercises, yung bank robberies on how to respond. Ang pinaka-purpose niyan is mga tawag nito, alam na
alam na nila ang gagawin at hindi na sila mag-iisip para kung anong gagawin. Katulad na, yung nga ang sinasabi ni former Chief PNP, si Gerald Torre. Yung basketball player nga, professional basketball player, yung NBA, napakagaling na nun, pero wala pa rin, hindi pa rin humihinto sa pagpapractice araw-araw. Kasi pag nakahinto ka, mabawasan yung skills mo. So the same with us, sa atin, sa trabaho natin, kailangan natin hasain palagi yung trabaho natin. Gamay niya yung gamay. So, talaga ang focus gid sang aton nga kapulisan nga sige-sige ang training para nga mas Trabaho natin. Gamayin natin yung trabaho natin. Para kahit nakapikit yung mata mo, alam mo kung ano yung gagawin mo. So that would be good practices within the agencies para yung mga security guards natin. Like for example, meron kayong mga posting. Tapos iba-iba yung situation sa mga postage ninyo. So, isa sa mga ginagagawin nyo, yung mga security guards yung for example, naka-post sila sa mga subdivisions. Mayroong iba sa mga financial institutions. So, iba-iba yung function din nila. No? So, kung titingnan ninyo, kung ano yung, hindi lang basta ilagay natin yung guards natin doon. Post ka na dyan ka na. But we have to train them also. We have to equip them also with knowledge. Kasi yun ang pinaka-importante doon. Na alam niya ang gagawin niya. Ano yung bakit ako nandito? Anong purpose ko na nandito ako? So, with your help, no, especially ang nandito sa atin, yung mga may-ari or mga managers, security managers. So, kayo yung mas knowledgeable. Kayo yung pinaka-knowledgeable with regards to the specific functions of every security guards na pinupost ninyo. Kasi may kontrata kayo doon sa nyo, di ba? So, ang unang gagawin ninyo, alamin ninyo bakit sila nag-hire, bakit kayo nag-hire ng security guards, ano bang purpose. No? So, yun yung i-brief nyo sa mga security guards nyo na nilagay nyo. Alam nila ang gagawin nila, hindi yung kapag may nangyayari, nag-iisip pa kung ano ang gagawin. Kasi hindi natin sila in-equip ng knowledge. Okay? So, any other query sa province? Kung ano yung nila, kung ano yung strategy nila. Because they have their own strategy also. No? So, just like us, na meron tayong mga boundaries dito na in-occupy ng isang area, dalawang stations ang nag-occupy, like sa Mandurriao. Mayroon tayong Station 5. Katulad ng latest incident natin, yung sa Festive Walk, sa labas noon, Station 10, di ba? Pero sa loob, Station 5. So, mga ganun, those are, yung internal agreement na yun. So, kabahin, no, sang pagpahayag ni Colonel Wilbert Parilla. So, ang iban pagit sinakaroon, no, ipatpato naton sa aton nga pagpangalagad continuation karon, no, sang sining launching sang ihotik kay Chief. This time magakwa kita sang pila pagid ka mga balita. Basta magakuha kita sang report, no, from LTO. Kwaunta ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nel? Paul, napilian bilang pilot area ang Land Transportation Office Region 6 para sa Driver's License Scholarship Program nga programa sang ahensya. Ang katuyuan sining programa maghatag sang libreng driver's education training kag professional license sa mga kwalipikado nga mga aplikante. Ginpahayag ni LTO 6 Regional Director Gaudio Duspan II nga tinutuyo sini
nga mapasangkad pagid ang programa para nga mangin disiplinado di kalidad ng mga drivers naton sa palaaboton kag mahatagan sila sang oportunidad kay ti dako gid nga bagay kung ang isa ka nag-apply sang trabaho halimbawa mayara sing skills no sa pag-drive sang salakyan. Ang LTO Region 6 diri hiwaton ang launching ceremony isang sining programa nga driver's license scholarship program sa Mayo 27 sa Iloilo Convention Center sa diin nga mismo si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang magakadto diri. Ti ang modelo nga ginasunod subong nga ginahimo kag ginahandaan sang LTO Region 6 Paul amo ang mapili ni sila sang mga kwalipikado nga mga aplikante para nga mag-apply sila magproseso ti libre gid ini no libre nga pag-apply sa driver's license, mayara nga daan sila sang theoretical driving course nga gina-offer no so naga-travel na sila sa nagalain-lain nga lugar para nga hindi na mabudlayan pa ang aton sining mga kauturan sa pagkuha sang pag-attend sa mga lectures. So ini nga programa nasuguran na ini subong. Mayara na sang nagdigad nga ginpatigayon nga seminar sa Robinsons Pavia pero malapnagon pagid ini kay tiyang LTO 6 isa sa mga una gid nga regional offices nga magasugod no sa sining nga programa ining driver's license scholarship program. Tidamo ga pamangkot bisan sa ato na sining nga page kung paano maka-intra no ila sining nga mga kabataan halimbawa kung gusto mag-apply sang trabaho kag hulat-hulat lang kay ang aton sining LTO Region 6 laban-laban dunganon ni nila isa ka instruction sa maabot nga May 27 sa hiwaton nga launching ceremony no kay ti paano maka-avail wala ka na sang bayaran mo nga theoretical driving ka pa sa mga accredited driving schools kagamo sina so ini dako ini nga bagay kay scholarship program ini buot silingon libre ang ini nga pag-issue sang driver's license provided nga ma-comply nimo ang tanan nga mga requirements Paul. Magsiling ka nga scholarship ano gid ini no bintaha gid ini sa mga nagaplano dira magkuha sang sining theoretical driving course nel I believe damo ini sila kay requirement ini before ka releasan subong halimbawa student license ang imo sining applyan ti maagi gid ikaw sa seminar gina-refer ikaw sina sa mga driving school kay dira na sila no ma-practical ka dira may lecture dira tason issuehan ka sang certificate plus ang imo sini nga medical submit mo na sa LTO nga pamatuod nga naka-undergo ka sa amo sini nga driving school so ini magluwas pagid niya sa libre nga theoretical driving course nga gina-offer sang LTO nga ti once nga ma-issuehan ka sang certificate pamatuod mo na ina nga pwede ka na maka-apply sang lisensya pero ti mo man nagyapon ang steps no una ka ginanay sa students at student license bago ka mag-apply sang non-pro o kon professional hindi man pwede nga madiretso ikaw nga mangin professional ikaw kay gina-intensify sang LTO subong nga dapat maid-id gid ang training kag seminar sa mga driver tay di pwede nga basta kabalo ka lang magpalakat sa salakyan mo okay na so dapat i-intensify sa uluhon gid ang mga traffic laws naton kag iban pa nga mga layi para sa aton nga road safety. Okay. Nel, madamo gid nga salamat. Muni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Janelle Baclay sa report so sa aton nga mga kauturan dira no mag-avail na kamo sa sining programs ang LTO kag maka kamo makahagan-hagan sa mga galastuhan. 32 minutos makiligid sa takna nga alas 2 sa hapon magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom magabalik lang ang programa Bantay Banwa. A whisper in the breeze, it calls our name. Across the seas, we are the same. Through tides that rise, through storms that wane, we sail as one beneath the sun. One vision, one ocean, together
sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. ASEAN, we are one till the end of time. The stars above, they light our way from golden dawns to dusky grays. We weave the threads of hope today. With every shore, we dream for more. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. ASEAN, we are one till the end of time. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. ASEAN, we are one till the end of time. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito sa 5 bansa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, na nagkaisa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting sumali ang iba pang mga bansa tulad ng Brunei noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos at Myanmar 1997, Cambodia 1999 at nito lamang taong 2025 ang pang-11 miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy nitong pinagtitibay ang pagkakaisa ng Timog Silangang Asya sa larangan ng kalakalan, kultura at diplomasya para sa isang matatag at maunlad na rehiyon. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu.
Kung kaya't ang Sinulog Dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 44 minutos magaligad sa taknang alas 2 sa hapon padayong kamong nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan, nagpagwa sang official statement ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Negros nga naga-remind sa tanan nga mga broadcasters, radio hosts, commentators, DJs kag media practitioners nga i-uphold ang highest standards ng professionalism, decency kag responsibility sa ere. Kay kung madumduman sang aton mga tagpalamati kahapon ini, May 20, isa ka non-KBP member station nag-broadcast sa isa ka noontime news kag current affairs program. May statement ining angkor nga gusto ko mapreso subong pwede ta ka ang parte sa rape jokes ini mga kaabyanan kag rape and all forms amuning reminders ng KBP rape and all forms of sexual violence are serious crimes that inflict deep trauma on victims and their families. These are never topics for humor, mockery, or casual entertainment. Statements, jokes, or remarks that trivialize rape, normalize violence, perpetuate harmful attitudes, and undermine the dignity of survivors. With the facts stated above, ang KBP Negros Occidental is in solidarity with the general public in condemning to the highest terms this dishonorable act na gincommit sang isa ka angkor. We do not tolerate such action to perpetuate in the airwaves anywhere in the country. Nagapanawagan ang National Telecommunications Commission Broadcast Division, ang city government, sang ginapanawagan man ang Bacolod City and authorities to take decisive and definite actions pertaining sa sining nga akto. Ina-urge man ang management sang stasyon nga i-address ining natabo. Ang pahayag sini sang KBP, there's no place for rape jokes on Philippine airwaves. Sakto man. Bisan gani sa simple lang pag-istoryahanay ninyo, babayi pang inistorya mo tapos gamiton mo ya ang rape as lango-lango. Irresponsable ina mga kabyanan. Mabatas nyo na bala mabatian. Ang akon nga ginapinsar ang pamilya sang mga biktima gid mismo sang rape nga bila ka tuig ang trauma nila sina kada ang iban sina sa ila hasta sa mga nigulang sila dala na nila ang trauma kung nahimuslan sila. Amo na nga dapat mangin responsable kita sa mga ganabuy-an naton sa kahanginan. Kay once nabuy-an mo na ina, hindi mo na mabalik. Bla? Simple man lang nga bagay, bla? Kung kung nagagamit malang kita sang aton malang pang ino-ino sa mga bagay-bagay bla. Amo na ang reminder get from KBP Negros Occidental chapter. Feelings ang mga himata, mga biktima sang rape sini.
na nga dapat sa pag ano nato no, pag broadcast naton dapat responsable kita. Hindi nga pinagusto lang kita. Iti ang mikropono ginhatag ina sa aton para mag-inform, mag-educate, mag-entertain. Pero kung gamito naton ina para i-mock ang pila sa mga kauturan hindi gidi na pwede. Yung tugyanan kita yung tagaan kita sang responsibilidad para maghatag sang balita, discuss ang mga naglain-lain ng mga issues. Kag dapat maging responsable kita. Kung pinsaron nyo, pila na ka mga wanted persons, mga most wanted, may kaso nga rape sini ang mga nagkaladakpan. Kagti ang hustisya bala, amat-amat na nga makuha para sa mga biktima sini. Tapos may mga tao pa yang mahimo labotaw. Himuo nga labotaw ining rape mga kabyanan. Kabyanan ng iban pagid ng mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Pinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Engineer Roy Louie Kaypang sa studio sa transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.